Welcome back sa akin channel at magandang araw sa inyo. So yun na nga, lumabas na sinungaling talaga itong si Madriaga. Abay ang kanyang inangkin na painting na umano'y pagmamay-ari ng isang Dabawenyo na ang claim ni Madriaga ay niregalo daw niya ang painting na yon kay Vice President Sara. Gayong hindi naman pala siya ang nagregalo noon kay VP Sara. Ngayon pumalag ang totoong may-ari ng painting na siya ring totoong nagregalo kay Vice President Sara. Nako, bokya ngayon si Madriaga ayon nga kay Brian Lim na naging tulay ng pagkakabisto sa di umano'y pangaangkin ni Madriaga ng painting na inirigalo daw kay Vice President Sara. Ayon nga kay Lim, personal niyang kilala ang isang artist na anay matagal ng kaibigan ng kanilang pamilya. Ibinahagi rin niya ang umano'y salaysay or conversation nilang dalawa ng mismong may-ari ng painting na nagregalo kay Vice President Sara. So yan, makikita natin sa ating screen yung conversation nila ni Brian Lim. Napachat itong may-ari ng painting. Kaya't kinumpirma ni Brian Lim, ang sabi niya, "Is that really yours?" Ang sabi na may-ari ng painting, "Yes, 100,000%. Sabi pa ni Lim, "Thought so. Yan daw yung binigay ni Madriaga kay VP Sara. Did he buy it from you? Do you know him?" Ang sabi na may-ari, "No." Ang sabi ni Lim, "He's a kidnapper." Tapos sabi pa na may-ari, "I gave that to Sara straight. LOL." Na kung saan ipinakita niya itong post na ito na mismong sa account niya, ipinost niya ang kanyang painting na meron nga daw time of posts and dates. Sabi pa ni Lim, "Can I share this with they might find it useful to discredit that liar?" "Sure, of course," sabi na may-ari. Sabi ni Lim, "Thanks, you can sue the guy or Madriaga cause he's claiming that he himself gave that painting personally to VP Sara." At bilang patunay nga, heto mismo ang post pa noon ni Vice President Sara sa kanyang mismong Facebook page na may date pa na August 16, 2021. O makikita nyo sa screen. Ang sabi niya dito, sa caption ni VP Sara, ito po ay gawa ng isang Dabawenya artist. Lahat po ng kanyang mga paintings ay walang mukha. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin sa ganitong style niya? Lagot! Heto pala ang katibayan mismo na itong painting na ito ay niregalo ng isang Dabawenya. O dito pa lamang talagang makikita natin na sinungaling si Madriaga. Ito pa lang sa bagay na ito sa painting pa lang na ito na kiniklaim ni Madriaga na siya daw ang nagbigay at nagregalo kay Vice President Sara. Dito pa lamang na-discredit na siya. Dito pa lamang napatunayan na natin nanuknukan ng sinungaling itong si Madriaga. So ibig sabihin, lahat ng mga sasabihin niya maliban sa painting ay kasinungalingan na lahat. Dito pa lamang, palpak na, bokya na ang naging script ni Ramil Madriaga. Unang araw pa lang ito unang araw pa lang ng kanyang pagtestigo, palpak na ang kanilang script laban kay VP Sara. Ay paano na yan? Kapag lumabas, lumantad, yung tunay na may-ari ng painting na ito at sampahan ng kaso, itong si Madriaga. Nako, lagot ka ngayon Madriaga. Dagdag na naman sa problema mo. Dagdag na naman para sa mga luha mo. Ito yung literal na may kasabihan tayo. Less talk, less mistake. More entries, more chances of winning. Sa daming entry ni Madriaga, pumalpak sa unang araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment hearing na ito. Basag agad ang narrative. Wala pa mang actual trial, basag na ang mga narratives ni Madriaga. Tama nga si Attorney Paulo Panelo kapag humarap itong si Madriaga, tiyak makukumpirma nila na isang fraud, sinungaling itong si Madriaga. Ngayon lumabas na. Doon pa lamang sa painting hindi nila napag-isipan. Hindi nila napaghandaan. Kung tutuusin, pwede mag-file ng affidavit ang may-ari ng painting na ito at isumite sa Korte Suprema para mabasag ang trip ng mga Committee on Justice na yan. Si Madriaga pala yung mahalagang witness, simpleng painting pa lang, basag na sila, sablay na sila. Grabe No wonder
Imagination din niya. Nakatiwala siya ng mga Duterte. O baka naman paraan lang ito ni Madriaga para ilaglag niya ang sarili niya dito. Nakakonsensya siya. Well, okay lang na ilaglag ni Madriaga ang sarili niya dito. Nakikita kasi natin na pattern. Nakikita natin yung pattern ng kanilang script writing. Ito yung sinasabi ni Attorney Paulo Panelo na the more magsalita si Madriaga, the more na mababasag siya. Dahil napakaraming ebidensya na magpapatunay na siya ay isang nuknukan ng sinungaling. Asahan natin, basta gawa-gawang kwento, lalabas pa din talaga ang usok na gawang trililing script. Wala na, sablay na, basag na. Ano pa ngayon ang kredibilidad ng isang Madriaga? Walang-wala na. Sa madaling salita, tagilid ang House of Representatives, ang Justice Committee, sa kanilang hawak na witness si Madriaga. Tagilid na tagilid. Pahiya kayo ngayon, Sige lang, pagsalitain nyo pa si Madriaga nang sunod-sunod kayong mabisto sa inyo pang mga kasinungalingan. So sa hearing na ito, hindi naman pala talaga kailangan si VP Sara. Dahil na andoon lang si VP Sara, nanonood lang, pa-chill-chill lang sa inyo na nagkandara pa kung paano masisiraan si VP Sara samantalang si VP Sara may hawak na resibo. So dito pa lamang yung artist ng painting na ito ay hindi nga kilala si Madriaga. Tapos itong si Madriaga kiniklaim na itong painting ay binigay daw niya kay VP Sara. At sino nga ba ang babaeng ito na nasa likod ng painting na ito? Base sa ating impormasyon na nakalap, siya si Tanya Gaisano Lee. Katrina Gaisano Lee or Tanya, as she is known to friends and family, is a Davao-based self-taught artist who began her artistic journey in 2014 with only a black pen. Originally, drawing simple black and white patterns, the artist eventually began diversifying and incorporating vivid colors and textures into her art using acrylics and ink, all of which have now become integral elements of her artistic expression. Tanya's style is deeply inspired by her personal experiences and exposure to foreign arts and cultures from her frequent travels. At dito pa nga ay nag-post si Brian Lim, na kaibigan ni Gaisano Lee. At ayon sa caption, I gifted this painting to VP Sara when she was a mayor of Davao City in 2021. Anything stated otherwise is false. I am not a scholar. I am not from Laguna. I am from Davao. Life is here. Oh, ayun. Nagsalita na. Mismo ang nagpaint ng painting na ito. Ang lumikha ng painting na ito na si Miss Tanya Gaisano Lee. So papaano na yan, Mr. Madriaga? Papaano mo ito lulusutan? Ano ang inyong opinyon? Abay, i-comment mo rin dyan sa comment section at magkita-kita ulit tayo.